Nung nawala na po si Papa, mas pasaway na po si Kuya. Hindi na po siya nakikinig sa amin, ganun po. Tapos kung anong gusto niya, yun na lang po. May times na okay po siya, may times na hindi. Malakas din po siya, kaya hindi po namin siya kayang kontrolin po. Minsan po, pag kakain po kami sabay-sabay, binubuhusan niya po si Mama ng tubig. May iba-ibang pumapasok sa isip po niya. Nagpaulit-ulit ang mga eksenang ito hanggang sa naging karaniwang tanawin na lamang sa kanilang tahanan at kahit sa kanilang komunidad. Dahil sa nakikita po namin sa kanya, minsan naiinis po kami, pero minsan iniintindi na lang po namin na kapatid ko, kasi nasa utak ko po is kapatid ko, kailangan ko pa rin siyang itrato. Ako po yung may mas mahabang pangunawa, kaya iniintindi ko na lang din po. Noong taong 2019, sa kasagsagan ng laban ng gobyerno laban sa iligal na droga, nahuli si Jason kasama ang mga barkada. Dahil din po sa hindi na po nakayanan ni Mama yung pagkontrol kay Kuya, pinakulong na po ng barangay. Sinabi na lang po na nagbato ng bus para lang po makontrol siya sa mga ginagawa niya. Pikit matang isinuko ng ina ni Mary Joy si Jason sa mga otoridad, kapalit ng pag-asang magbabago ito. Napilitan po kaming ipakulong na lang po si Kuya sa BJMP po dito sa Urdaneta, kahit na masakit na makita na yung kapatid ko, ipapakulong po namin. Siya na lang po yung natitirang kapatid ko na dapat siya po yung tumutulong po sa amin, na siya dapat po yung naggagabay po sa amin, na nakakatulong na rin kasi matanda na rin po siya. Pero dahil sa nangyari, kailangan na po namin siyang isurrender sa kulungan po, sa BJMP na lang po. Wala din po kaming kakayahan para iparehab po siya. Kaya na lang po yung paraan na naiisip po namin para mas maging maayos po siya. Ginawa ko din naman po yung part ko bilang kapatid na humanap po ako ng paraan para matulungan siya na maiparehab, pero wala po talaga. Pero nung naipakulong na po siya sa kulungan, ginawa ko din po ang part ko na bawat buwan dinadalaw ko po siya. Tuluyan nang nagkahiwalay ang pamilya ni Mary Joy. Nakulong ang kanyang kuya Jason, habang lumuwas naman ng Maynila ang kanilang ina para magtrabaho. Si Mary Joy naman ay naiwang mag-isang namuhay sa Pangasinan. Nagpatuloy siyang nangamuhan at nakitira sa iba't ibang mga bahay, maitaguyod lamang ang pag-aaral. May mga panahon na napapaisip po ako, paano pag may kapatid pa akong natira, baka sakaling mas maayos yung buhay ko ngayon na hindi ko kailangan magtiis sa iba-ibang bahay, makitira sa iba-ibang bahay. Paano pag may tinitirahan akong kamag-anak ko na mabait naman, na talagang may tuturing kong pamilya, na may tuturing kong ate o kuya. Paano pag buhay si Papa, ibig sabihin hindi ako ngayon nakikitira. Magkakasama pa rin kami. May mga panahon po na naitatanong ko yun. Pero sa kabila nito, nanatiling matatag si Mary Joy at patuloy na kumapit sa pananampalataya sa Panginoon. At sa himalang tanging Diyos lamang ang makakagawa, unti-unting nabago si Jason. Pagkaraan ng 3 taon ay nakalaya na siya. Nakita naman po namin yung pagbabago po. Mas maayos na po yung aura po niya, mas marunong naman po siyang rumespeto. Wala na po yung tumatakbo-takbo, nakikinig na din po siya. You know what amazes me, Brother Peter, with this story is their steadfast love for Jason, ano? Talagang they've poured so much love, kahit nung buhay pa yung ama ni Mary Joy, they've poured so much love onto Jason until even this part na sending him to prison was still their act of love towards Jason. Never ending at never giving up yung kind of love nila, much like God's love for us, right? That is so true, Sonja, and I believe even for Jason, though we didn't get to interview him, because he was a recipient over and over again of that kind of love, when his family decided to put him in prison, I'm sure he did not feel bad. Kasi nabudburan na siya ng na-overdose na siya ng love, although wala talagang overdose when it comes to loving. You know, and that's the kind of love our Savior has for us. It goes beyond our human thinking, human imagination. He loves us, period. The Bible says there's nothing we can do about it. God loves us. And that love never ceases. And if you're watching right now and you've never experienced that kind of intimate love,
that love that pursues you persistently, continuously, non-stop, then all you need to do is turn over your life to Jesus Christ and allow Him to just love on you. If that's your desire, then pray this simple prayer. Just say, "Dear Jesus, I hunger so much for that kind of love. Lord, I can't even begin to imagine the magnitude of how much you love, to the point of you willingly gave up your one and only Son. That's how valuable I am in your eyes. So Lord, because of that great act of love, I now come to you just as I am, confessing all my sins, asking your forgiveness. Through your cross, you made a way for me. The great exchange, the great love exchange, and I benefited. Right this moment, Lord, I am so grateful. And so I invite you now to be Lord and Savior of my life, to be the God that will lead me and guide me every single day, that I may live a life that is pleasing unto you. Lord, starting today, I surrender to you all completely. Take me and lead me. I am yours. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. We're back on the 700 Club Asia. Sa dakong ito ay tatalakayin natin ang proseso ng rehabilitation ng mga taong nalulung sa droga. Para tulungan tayo na lubusang maunawan ito, kasama natin ngayon ang Executive Director ng Bridges of Hope sa Cavite na si Dan Milson. Thank you very much, Dan, for joining us. Thank you, rin Sir po Dan, for inviting me. Salamat po. If you are a family member of an addict, a drug addict specifically, how should you respond to the behavior of a family member na sobrang wala sa sarili niya, hindi alam paano yung behavior, uncontrollable? How do you respond to that? Kailangan po natin ng pangunawa, pero kailangan natin ng pagmamahal. Pero yung pagmamahal po na yon, dapat meron pong halong disiplina. Hindi po natin pwedeng ibigay lang sa kanya yung gusto niya. Kasi when a person become an addict, they become very manipulative person. Kaya niyang i-manipulate yung family member, especially alam niya yung mga nangyayari sa bahay, yung weakness ng kapamilya niya. So pinaiikot niya kayo. And he or she will try to hide na meron siyang ginagawang mali. So kaya niya kayong paikutin. Hinahanap niya yun talaga kung paano niya mapapaniwala kayo sa mga bagay na gusto niyang makita niyo. You will hear yung mga bagay na gusto niyo marinig. Dahil tinatago nila yun. Grabe. So, hanggang kailan pwedeng magpakita ng pangunawa? When do you reach a point na you will decide na kailangan na ipasok siya sa he needs more help than just the family members at home, no? Kasi makikita po natin, no? Pagka hindi na kayang i-sustain ng isang drug addict, nagkakaroon na siya ng
mga behaviors like madaling mag-init ang ulo, magnanakaw, mangungupit. And yun po yung mga signs na delikado na talaga. Kailangan po natin na mag-seek na ng help sa mga professionals. And it's better po na mag-seek kayo ng help habang maaga kasi sometimes yung pagmamahal natin sa pamilya natin, yung stigma na pag dinala sa rehab, lalong lalala, or parang nakakaawa naman to, kaya pang magbago. Or nakakahiya on the other side. Nakakahiya, lalo na pagka well-known yung family. Yeah. Pero hindi po kasi kailangan nating umaksyon habang maaga. Kasi pagka late na po, mas mahirap. Especially pag nagkaroon na po tayo nung tinatawag na drug-induced psychosis. Oh, yeah. What is that stage like? Is that the latter part stage or talagang ano yan, malala. Kumbaga sa parang cancer, parang stage 4 na. Yes po. Sometimes it's on the latter part. Way back before on the 90s, it's because of the methamphetamine or what we call street name shabu na nagtatagal, lumilit yung utak or kumikitid yung pag-iisip niya. So Dan, you're speaking, from someone who has gone through rehab and now looking on the outside, well, not really outside, inside pa rin, because you're a director of a rehab, yung Bridges of Hope. Na, yung programa ba that the rehab centers are using, are they really helpful? Yes po, they are really helpful po. Actually, it's more than 100% kung talaga pong makikisama yung family. We do not only equip the residents or the patients, we call them residents. Kailangan po ma-equip din natin yung family. Sometimes po kasi, kaya lumalala ang sitwasyon ng isang addict because hinahayaan din ng pamilya. Meron tayong tinatawag na enabler families na just to show their love, ibibigay nila yung lahat ng gusto. And they don't have time para sa communication within the family. So yun po yung mga kailangan nating ayusin pagbalik. Hindi lang po yung pasyente mismo, hindi lang yung drug addict, pati po yung paglabas niya kailangan. After po sa amin, kailangan po yung family naman na magbibigay ng mga guidelines and magbabantay doon sa patient para po ma-maintain yung sobriety. Right. And maiwasan din yung mga lugar, yung mga tao na hindi niya na dapat balikan. Because yung relapse po kasi ang ano niyan napakadelikado po yung relapse. Once nag-relapse po, minsan mas malala. So, ang addiction po kasi, there's no cure. It's a lifetime disease. We just show him or her how to manage po. Kailangan po magkaroon ng boundaries. Yes. There's no cure, but here you are. Yes po. I'm still, I think I can say I'm an addict, pero addict in helping and addict in learning the Bible. Redeemed. Yes. Kailangan po kasi meron tayong ibang pagbalingan . Yeah. So, yun naman po napunta. Iba-iba po kasi yung reason bakit naging addict ang isang tao because of trauma, because of past experiences na hindi maganda. So, kaya yung program po, the program itself helps, pero kailangan po nating, sometimes we need to think outside the box. Kasi we need to personalize the program for each patient kasi it doesn't happen overnight and iba-iba po yung pinanggalingan bakit nagkaganon or naging addict ang isang tao. Kailangan holistic talaga ang approach, no? So, how important is faith when you're inside the rehab? Ito po yung number one. Sobra pong importante ng faith. Kasi yung faith po, doon po nag-speak sa akin ng Holy Spirit while I was inside the rehabilitation center. Kasi before, parang I believe, parang sa tingin ko, kaya ko lahat. I have all the resources, I have the money, the power, everything. Pero kulang po pala yun. So, kailangan magkaroon tayo ng deeper connection sa Holy Spirit kay Lord. Kasi number one po, unang-una yung spiritual relationship natin. Dapat po, yun po yung mapalakas natin. Kasi po, lahat po posible. Basta po nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. So, yun po yung number one. And then, sumunod po yung self-love. Kailangan matutunang mahalin yung sarili. And then the family. Kailangan ipakita yung pagmamahal na hindi sobra, hindi kulang. Yung tama lang, may pagdidisiplina. Yeah. Grabe. So sa mga pamilya na nanonood ngayon, ano ang may papayo mo sa kanila para bumalik sa normal o tumino ang mahal nila sa buhay na lulong sa droga ngayon? Will you speak to those that are needing a help or your advice?
Yeah, doon po sa mga pamilya na meron pong napapansin na kakaiba sa kanilang mga family members, sa kanilang loved ones, wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot. Wag niyo pong solohin yung problema. Mayroon pong mga handang tumulong, mga professional. Lumapit po kayo magtanong. Like us sa Bridges of Hope Cavite, we are open 24/7 just for counseling and to assess kung paano namin kayo matutulungan. So, yung paghingi po ng tulong, hindi po ito kaduwagan or hindi po ito makakasira sa ating image. Kasi wag po nating hintayin na nandun po tayo sa dulo. Wala pong ibang pupuntahan ito, itong addiction, like hospital, cemetery, or prison. So, wag na po nating antayin na mapunta pa doon. As early as possible before the addiction ay lumalim, gumawa na po tayo ng aksyon. Humingi na po tayo ng tulong. Amen. Amen. Dan, maraming salamat sa oras mo, sa mga advice mo, sa mga learnings na shinare mo. I learned a lot now na meron palang stage na gano'n na para bang point of no return. Yes po. Yeah. Sir Dan, I would like to take this opportunity na rin, no? How can people get in touch with Bridges of Hope if they need help? Ano yung contact number? How can they reach you? They can reach us po at Facebook page, Bridges of Hope Cavite. And they can call us anytime po or message us at 0917-176-4673. Okay. And they can also reach us sa Viber po and WhatsApp. Para po doon sa mga nasa ibang bansa. Thank you. Maraming salamat, Dan. God bless you. And may the Lord continue to empower you and Bridges of Hope to do even more for especially the younger generation. Yes po. Amen. Kung ikaw ay dumaraan sa isang hamon na tulad ng pinagdaanan ni Mary Joy o may pagsubok na hinaharap, hinihikayat ka namin na tumawag sa CBN Asia 24/7 Prayer Center. Naghihintay ang aming mga trained prayer counselors para ikaw ay ipagdasal at bigyan ng mabuting payo mula sa salita ng Diyos. Nasa TV screen ang numero. Maaari ka ding makipag-chat sa kanila sa Facebook Messenger. Gamitin lang ang hashtag or ang keywords, The 700 Club Asia. Maaari mo ring balikan ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagbigay daan sa iyong pagbabago at kagalingan sa YouTube channel nito. May mga devotionals din sa cbnasia.org na pwede mong gamitin sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time. For those who are always in a rush, use Tanglao for your daily dose of encouragement and inspiration. It is the first Taglish devotional app voiced by friends of CBN Asia in audio-video format. Download it for free from the Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Marami pang ilalahad si Mary Joy sa ating pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang The 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. Kasama muli natin ngayon si Mary Joy. Salamat sa iyong pagdalo sa show. Thank you. So, Mary Joy, balikan natin yung panahon na mas lumala ang pagiging violente, no, ni Jason nung pumanaw ang iyong ama. May difference ba sa pag-uugali ni Jason noong buhay pa ang ama ninyo? Opo, may difference po siya nung buhay pa si Papa na kakaya pa po kasing kontrolin ni Papa o disiplinahin si Kuya. Kasi may mga kabarkada po siyang itinuring na anak ni Papa po kasi tinuruan niya po kung paano gumawa ng mga sasakyan po para lang may nakakausap si Kuya ko po. Kumbaga ganun ang pagmamahal po ng father namin para lang maipagpatuloy yung pamilya po namin dahil nawalan nga po sila ng 2 anak po. Okay. So anong mga hakbang na ginawa ng papa mo to make sure na
sana tuloy-tuloy na yung behavior ni Kuya Jason mo. Yun po, sinasama po niya sa mga... Yun, sinasama niya para hindi Para hindi walang time makita. Tama. Kung hindi, alam niya kung saan siya pupunta eh. Galing ang papa mo. At saka, I'm teaching you something o sumama ka sa amin. Yeah. Sa May akin, napagbabalingan. Oo, galing. Pero yun ang anong namatay na si Papa. Yeah. Siyempre, wala na yung mga activity na yun. Mas madaling bumalik sa dating gawi. Tama. Mary Joy, sumagi ba sa isip mo na mag-open up sa isang kaibigan tungkol sa pinagdaraanan ng pamilya mo? At that time, may napagsasabihan ka ba? May napagsasabihan po ako since grade 1 po yung kaibigan ko po na babae po. Hanggang ngayon magkaibigan pa din po kami. Mother niya po kasi is pastora po. Gaano nakatulong yung relationship na yun sa sa pag-respond mo sa mga trials na napagdaanan mo? Parang naging isang sister figure ko po siya. Tas yung mother din po niya na laging nakasupport din po sa friendship po namin. Kumbaga kami yung pag may activities, tulungan po kami na mararamdaman mong hindi ka nag-iisa po sa lahat ng gagawin po. Ang galing ni Lord sa buhay mo. Talagang binibigyan ka niya ng physically makakasama at makakaagapay. So kung sakaling buhay pa ang iyong ama noong mga panahong yon, sa palagay mo ba ay magiging matino si Jason at hindi makukulong o mananatiling isang addict? Or kaya masu-shorten yung pagka-addict niya if nothing happened to your father? Para sa akin naman po sa observation ko, mas okay din po kasi na maipakulong si kuya para mas ligtas po siya at ligtas din po kami. Yan po yung iniisip ko po noon. Okay. And I guess that is the tough love there. Yeah, that is the tough love. Tama. You're not gonna like it, but it's good for you and good for us. Okay, I'm sure there are many who are watching right now who are in the middle of grief. Siguro they lost a loved one, but even if you did not physically lose a loved one, if you have a member of the family that's an addict or that's into drugs, into alcohol, you technically lose that person to the rehab and you're missing his or her physical presence, or perhaps somebody suffering from illness. We would like to pray for you and allow God to work in your life and release His miracle power right this very moment. All you need to do is have the faith to believe that God is able, because He is a God who answers our prayers. Let's pray. Let's pray. Lord, we thank you. You are sovereign. Yes. We declare that you are all-powerful. Nothing is impossible with you. Right now, God, we just pray for comfort for those who are grieving the loss of a loved one. Lord, right now, won't your presence be made manifest in their lives? God, that you'll touch their hearts right now and make them feel tangibly, God, that they are not alone. Lord, that you love them, and most importantly, that you have not forgotten them, that you see them, and their pain matters to you, Lord God, that if it's painful for them, it's painful for you as well. So, Lord, I pray for your comfort, supernatural comfort, to be upon them right now. Lord, we also pray for those family members who dealing with a loved one na drug addict. Lord God, maybe they're in rehab, they're navigating how to put their family member in rehab. Lord, I pray that you give them wisdom. And Father, I pray that you give them strength and give them the boldness to do what is right for their family member, Lord. If it's bringing them to rehab, I pray, Lord God, that they will not be overshadowed by feeling of shame, Lord, or feeling of loss, but Father, that this is good. Rehab will be good for their family members. So I pray that you give them grace, and you'll give them the finances to sustain them. More importantly, that you give them the grace to sustain them emotionally and spiritually. And Lord, we just declare healing to be upon those who are bound by drugs, bound by the chains of drugs, and they cannot see clearly, they are unable to reason or think logically. I pray for your healing to be upon them, that Father, right now you will send people to help them break free from the addiction.
Lord, not just drugs, but Father, even alcohol or pornographic addiction, any kind of addiction, Lord God, we pray that you set them free right now. In the name of Jesus Christ. Amen. Brother Peter. Yes, Lord, and we invoke the presence of the Holy Spirit to invade every family that is going through difficulties and trials, those that are facing various types of illnesses. In the name of Jesus, we speak the healing power of Almighty God in your situation and command that disease, whatever that disease is called, you are only but the name of Jesus is above every other name. And we say, be healed, be made whole in the name of Jesus. Lord, those that are even having challenges at their workplace, those that are having to face debts, those that are having different types of relational issues, Holy Spirit, would you come and invade? Lord, may they release their hold over the problem and turn them over to you, because you know the end from the beginning. Lord, you have an understanding of it all. So Lord, there are things that we think we know, but we can't even begin to grasp, but you know all things. So Lord, come and intervene on their behalf in the name of Jesus. We just thank you and praise you for those whom you are releasing now from being addicts to drugs, addicts to alcohol, addicts to nicotine, Lord God. You are setting them free this very moment. Receive your freedom in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. As we come to the end of today's episode, let this truth fill our hearts. People may come and go, promises may be broken, and life may bring challenges that test our strength. But through it all, one constant remains. God is with us. He never grows weary of standing by our side. His love and grace is always ever present, embracing us in every moment of sorrow and then lifting us up in times of need. Amen! At kapag po dumating ang mga pagsubok, manatili tayong nakakapit sa kanyang mga pangako sapagkat siya ay tapat. Gaya na lang ng nasusulat sa James chapter 1 verse 12. Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya'y nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Makakasama pa rin natin bukas si Mary Joy para sa pagtatapos ng kanyang tampok na kwento. Dito lamang sa The 700 Club Asia. Same time, same channel. Pagpalain kayo ng Diyos. Lumaki sa mahirap na buhay, papaano siya makakalaya dito? Sa pagpapatuloy ng The Mary Joy Dakasin Story. Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.